Update lang po tayo sa mga online loan apps na mayroong field visitation o home visitation at nagpapadala ng demand letter. Excuse me. Paalaala lang, hindi ko kayo tinatakot sa mga ganitong mga ola. Nagpapaalala lang ako na kapag kayo mayroong mga loan dito ay may possibilities na puntahan talaga kayo sa bahay at magpadala ng demand letter. Depende yan sa location ninyo, sa utang ninyo at sa kung kaya ng agent na pumunta. Pero bago natin simulan yan, magpapalalambing ako sa inyo. Yung tatalakayin natin, no, mamaya. Maglalambing ako na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong din po ang pag-like, malaking tulong din po ang pag-share. At para updated po kayo sa mga videos natin dito, is pakihit lang po yung notification bell. Disclaimer, excuse me. Hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online loan app. Ako po ay nagbibigay lamang po ng mga payo, gabay at patnubay sa kung paano yung paraan, kung paano yung haharapin yung mga suliranin na maaaring gawin sa inyo dito ang mga online loan apps. At para magkaroon lang kayo ng legal na paraan, ay maaari kayong dumulog sa mga ahensya ng gobyerno na maaaring makatulong din sa inyo bukod sa payo na ibibigay ko sa inyo. At hindi rin po ako nangungonsintin, mangutang dito at hindi bayaran. Tandaan niyo ang utang ay responsibilidad at obligasyon. Ulitin ko lang po at hindi rin po ako abogado para magkaroon lang tayo ng konting disclaimer dito. Sige, simulan na natin mga kadyani. Itong mga ola na babanggitin ko, may home visitation at may pagpapadala ng demand letter. Pero hindi porket sinabi ko na merong ganitong kalakaran, sistema, ay automatic kung pupuntahan agad kayo once na meron kayong mga overdue. Depende pa rin yan kung kaya kayong puntahan ng agent doon sa location, sa utang, at saka doon sa doon sa sistema nila. Kaya ito lang yung mga list na yan. Simulan natin dito at magbibigay ulit ako ng advice kapag kayo napuntahan dito. Kasi may mga bago ako nasilit na mga online loan app na nagdagdag na rin sila ng mga home visitation. Siguro dahil sa dami ng hindi nagbabayad ng utang ngayon. Ito, simulan natin kay Digito. Big loan. Alam niyo naman na parang iis na sila, di ba? Kaya kung may utang kayo dyan, before na-revoke yung Digito, maaari pa rin kayong puntahan yan. Okay? Then, ito si Cash Express, legit. Ang dami ko na nakolektang nagpupunta sa bahay nila. At yung katibayan niyan, meron akong kapitbahay dito sa lugar namin na napuntahan ng Cash Express at napadalhan din ng demand letter. Maliwanag? Then the bill is, although may utang ako sa kanila, wala pa naman akong sarili kong experience na nag-home visit sa akin, itong bill is. Pero, ang dami ko na nakuhang messages sa akin na pino-forward nila yung parang calling card o yung number ng agent na kung saan sila pwedeng makipag-cooperate once na gusto nila makapag-settle sa mga overdue dito kay Bilis. Then, syempre, si Home Credit, talaga nagpupunta yan. Then, yung update ko, excuse me, etong sila, Salmon, meron din na padalhan ng demand letter na puntahan, at itong si Credibo. Buy now, pay later ito pero alam ko nagpapa-cash loan din siya. If I remember it correctly, sinubukan ko yan, pero lagi ako reject, pero tatry ko yan, nasubukan, na kung magkano talaga yung pinapautang na, kung magkano interest. Tatry ko lang, pero ayoko utangan. Legit yan. Then, itong huli si Skyro. Kasi kaya ko lang nasabi ni Puputi, meron akong nakitang post na napadalhan ng demand letter. At itong si Skyro ay nag-hiring ng mga field representative, which is, ibig sabihin, naghahanap na sila ng mga collector agent doon sa mga tao na hindi nakapagbayad ng utang sa kanila. Skyro is parang si Home Credit din yan, yung appliances o installment gadgets, mga ganon, di ba? Kasi nasa mall na siya ngayon Yan yata ang naging kapalit ng Ion dati na sikat sa mga ganyan din. Parang Home Credit din siya. Yung Ion napuntahan ako noon dati. Pero, naisettle natin yan na maayos. At ulitin ko, paalalahan ko kayo, hindi porket sinabi ko na nagpupunta automatic. Hindi. Ngayon, pag napuntahan kayo, at medyo hindi maganda yung datingan ng naniningil sa inyo, pwede nyo namang i-complain yan sa mismong company. Once na pinahiya kayo, sasabihin niya na, hindi nagbabayad si Kuya Johnny, i-report ko na to sa barangay, bawal po yan. Pinahiya ako sa kapitbahay ko, etong kapitbahay mo, si Kuya Johnny, hindi mo rin magbayad ng utang, 500 na lang. Ayaw pang ibigay, pahirapan pa, bawal yun. Dapat kasi siyempre,
iano ko yung sarili ko. Ako na lang yung kung ipo-point ko yung sarili ko, kunwari ako yung may utang na gano'n, para magkaroon kayo ng tamang ideya na kung sakaling gawin sa inyo yan, labag po yan sa karapatan ninyo sa data privacy na hindi niya pwedeng malaman ng ibang tao na may utang kayo dyan sa mga lending apps na yan o sa mga lending companies na yan. Tandaan niyo no, once na mayroon pamamahiya, pang-iinsulto, pagbabanta, ipapakulong kayo, sinabihan kayo ng collector agent, ng field representative na yan, sabihin, pag hindi nyo ito nabayaran ngayon, bukas sasampahan na namin kayo ng kaso, estapa. O, medyo ibang usapan na yun, criminal case na po yun. Paano kasi kung kayo naman nagbabayad naman in good faith, in good times, di ba, na before kayo nagkaroon ng problema sa financial is talagang good payer kayo. Tapos bilang, excuse me, may sakit ko ako sa may buhok ngayon. Ngayon, nagkataon lang na nagkaroon kayo ng financial problem at bigla kayo hindi nakapagbayad in just a past few months, no? Tapos pinaliwanag nyo naman na maayos na, eto nga, nawalan ako ng trabaho, nagkasakit ako, nagkasakit yung mahal nyo sa buhay, kailangan na unahin yung mga pangangailangan dito dahil nga hindi na hindi na umaangkop yung inyong mga kinikita pambayad sa utang dahil napupunta sa mas pangangailangan. Ngayon, pag sinabihan ko na, hindi, magbayad kayo, kasuhan ka ng estapa. Maling-maling approach po na ginagawa yan ng mga collector agent. Kunwari yan, si Home Credit, nagpunta, sinabihan ko yung ganon. Ay, hindi ka magbabayad, bukas kakasuhan ka ng estapa. Pwede mong i-report agad yan sa company for the disciplinary action na pwedeng gawin ng company. Dahil nga, yung mga ganyang pagbabanta, pananakot, pamamahiya is unfair debt collection practices po. Ngayon, kung araw-araw kayong pinupuntahan at wala pa rin kayong may bayad, wala ho tayong magagawa, yung karapatan po nilang maningil. Makiusap lamang po tayo in just good faith. Paalala ko lang, no? Wala tayong magagawa kung may pumunta kahapon, may pumunta ngayon, may pumunta bukas, may pumunta susunod na araw. Wala ho tayong magagawa. Pero, as long as, siguro, kung nakukulitan kayo, tumawag na kayo mismo sa kanilang company or pumunta kayo doon sa kanilang main office. Hindi ko lang alam kung saan yung main office, no? Pero tumawag kayo sa mga customer service nila para magkaroon sila ng tamang idea. Ngayon, mas maganda kasi kausapin nyo nilang ay isang agent. Yung mismo, kunwari, punta yung si Poncio Pilato na agent na pwede bang ikaw na lang mag-handle nung loan ko para magkaroon ng tamang settlement? Kasi talaga medyo hirap ako ngayon, nalugay yung business ko eh. Hindi ko kayang bayaran ng buo yan. O kung ayaw naman talaga magsang-ayon, hayaan nyo mag-file sila ng small claims. Doon, mas magiging maganda pa usapan. Siyempre, mas okay yan magkaroon ng mediator dyan sa mga utang natin. Kung nasa batas nga ba yung mga ginagawa nilang paglagay ng sobrang tataas na mga penalties, charges at interest. So kapag doon napunta, mas malaki yung chance na maaaring mabawasan yung inyong babayaran. Siyempre, babayaran nyo pa rin yung utang, no? Dadagdagan lang kayo ng tamang interest. Pero kung sobra-sobra naman na yung naibayad nyo doon sa utang ninyo, maaaring maibalik din sa inyo yan. Depende yan sa hatol ni Judge. So sana nakatulong ang video nito. Muli, maglalambing ako na pakipollow po ang aking mga social media account, Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming po salamat sa ulitin.